sa susunod pang henerasyon. Sa paglipas ng panahon Yan ang himagsikan. at sa ating pagtutungo sa Diyos, mabubuod ang mga katangian ng ating pagmamahal. Veterano. Sa ating pagkatao at sa ating magiging Pilipino. Mga kababayan sa bansang bago, Pilipinas. Ang bituin na araw niya. Nang ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Gaya ng pagmamang api. Oh, GMA pa oh. GMA. Copyright. Ay, nako. Zoo! Zoo! Zootopia! One, yo! Ooh! Uy! May mga pulis! Mga pulis! Underwater! Lol! God! Cinemas! Yun na! Kapitana. All characters and events and organizations portrayed in this movie. Jamie Fabregas, Edgar Allan Guzman, and Jede Padilla. John Medina Aje Blanco at Miss Carmi Martin. Jason Kahapay, John Luis Cantila Tita. Rosana Handlog. Tehay Gonzalez, Tan Joseph Tan, Rosana Huang. At Rosana Wang. Sa kadiliman ng gabi ng ika-26 na Enero, anyong 272. Nag-uisa ng mga sundalo ng pag-aalsa laban sa kapangyarihan ng Espanyol.
Gobernador General Felipe Fortunato Irian. Kala ko masaya. LOL! Aray ko! Oh my God! Diyos ko po! Diyos ko! Isang komedya sa langit. You know, My Lord! may eternal peace be granted to you, and you may be guided by eternal light. Rest in the peace of God. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Sa inyong paghihimagsik For laban sa rebelling Espanya, against the lahat Spanish kayo crown, you will all Subo kayo ng be arrested upang wala na kayong kaharapin na to facing further consequences. Two years ago, Padre Gasal. Father Paulo, Dr. Cruz, Sa really grew. talaga. Kahanga-hanga. The dedication to your patients is impressive. Sa iyong mga pasyente. Salamat po Thank you for your kind words. Ay, alam niyo, You know, we punta came dito here para bisitahin at ipagdasal ang mga To visit pasyente. and pray for the patients, please. Padre Garcia, Father Garcia, medyo mataas na po ng harap. May mga libing pa please, tayo we pupuntahan. still need to. I completely forgot that you were reminded. Take care of your teeth. Doktor, maano, Doctor, we need to go. Thank you, Father. Thank you, Son. Santissima! Most holy. Why? Padre, Father, this is not the funeral of Mrs. Char. mali tayo ng... Went to the wrong funeral. Is there a misunderstanding? Meron bang pagkakaiba? My Lord! Ano mo, kinakivergüenza. Padre Garcia, ang aking buong makalay, alam niyo kung saan tayo pupunta. Ate, sana'y tinapos na lang natin ang rituales. Nang sa gayon, hindi tayo masyadong Nakakaya. Alam mo naman malabo na mata ko. Hindi ko napansin, hindi pala si Doña Charing yun. lalaki ko yung nasa kabakong, Padre. Ay, sige, bilisan natin. Baka maabutan pa natin yung lamay ni Doña Charing. Bilis. Hindi pa tayo huling lahat. Sana maabot pa natin. Buenos días, queridos estudiantes. ¿Quién me puede You can decir decide. cuál es la What's the importancia de importance los of contracts in contratos civil law? en el derecho civil? Romero, Romero, please explain. Contracts are fundamental in civil law as it establishes obligations and rights between the parties involved. muy bien. Very good, very good. Thank you. Ano ba ang iyong ginagawa? Ginugulo mo ang katahimikan. Kapag sasabihin ka ng mga Padre si Pilihan yan. Padre Borromeo.
Kalma ka lang. Ano bang masama kung habang nagluluto ka ay masaya at kumakanta ng Ano ba ang ikinabibighanin mo sa mga ipis at lagi mong kinakantaan na humarap? Padre Superior, masaya lang naman po ako nagluluto tsaka po. Sarap-sarap po pang kahit talaga mo. Wala tsaka. Padre Superior, si Dr. Cruz ay isang napakahusay na magagamit. Nakalulungkot lang na isa siyang ordinaryong Pilipino. Totoo. Isang hamon ang ibang anak na Pilipino sa ating sariling bansa. Sa kabila ng ating talento at kakayahan, tayong lahat ay pumapangalawa lamang sa mga kasalan. Patrick, Pera? Init niyan. Aray ko. Ang sakit. Saan ka galing? Padre Salas, kailangan ko makausap si Padre Garcia hingga sa mensahe nito. Gusto mo ba akong sumahan? Kain mo na kayo. Wala naman po akong gagawin ngayon, hindi kita sama. Nilakad pa kami. Nagkala na lang ulit ako. O sige, iho. Mag-iingat kayo palagi sa inyong pamamauna na. Maraming salamat po, Senyora Romeo, Viuda de Caramba! Mga padre, merong mahalagang bagay na dapat natin talakayin. Dumating sa akin ng balita na ang bagong gobernador general ay gumagamit ng kamay na papal sa mga rebelde sa Mexico. Ating mga mamamayan ay nakaharap mas matitinding mga api at mga abuso kapag ang isang gobernador general ay may kahit makitlan. Ano ang pangalan ng bagong general? Felipe Fortunato Irian, ang berdugo ng Mexico. Hindi mahalaga yan, Fred. Ang mahalaga ay nagkakaisa tayo sa ating titing makamit ang pantay na karapatan. Kailangan tayo magpakita ng inspirasyon sa ating mga No, kababayan. bakol. Paigalin natin ang tapang at ang pagkakaisa. Ang gayon, gawin natin ito ng marangal, alang-alang sa ating mga Pilipino. Uno para todos. Todos para uno. All for one. Padre Garcia, walang galing na po. May aminin na po. I have something good to confess. I'm very troubled by the path chosen by you, brothers. I only participated because Borromeo invited me. What do you mean, Father Salas? Padre, I'm already too old for rebellious activities like this.
ang aking pakipaglaban. My days of fighting against tyranny has long passed. Alam mo, You know, Padre but Salas, fellas, makinig ka sa listen akin. to me. Ang ating layunin ay It's hindi ang not to give pag-aalsa. uprising. Our objective is to fight for the rights of fathers. At kung asahan ang kawalang katarungan at pag-aabuso na dinanas natin sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Pero, Padre Garcia, paano po kung mali ang pagkakaintindi nila sa ating mga kilos? Paano po kung tayo akusahan nila ng pagre-rebelde at pag-alsa? Dapat tayo mag-ingat, hijo. Para makamit natin ang ating layunin, hindi tayo gagamit ng mga pamamaraan na labang sa batas. Maghahanda tayo ng mga manifesto ng kahilingan sa mga namumuno sa gobyerno at sa pamunuan ng simbahan. Padre Garcia, naiintindihan ko naman po ang inyong pananaw. Pero ganun pa man, patuloy pa rin ang aking pag-aalinlangan. Masaya naman po ako sa pagpapari at pagminisa at pag-ikinig ng umpisal. Ang biyaya natin ay hindi magagaling sa mga material na bagay. Tayo ay bibiyayain kapag tayo mismo ay magiging biyaya para sa iba. Bilang mga alagad ng simbahan, tayo ay mga hombres para los demás. Salas! Visit. Tayo biro dito. Iklok pugo. Kopya ko. Ikaw kain. Walang hiya! Walang hiya! Man, Padre, parang hindi ka naman nasanay. Ang ibig ko niya sabihin, huwag kang mahiya. Parang hindi mo naman alam balot-tot managaling yan sa kabesa ko. Senyor Polo! Walang hiya! Walang hiya! Vaya que mano más buena! Otra partida, amigo! ¡Oh, señor Pogo! ¡Muchas gracias de copia! ¡Señor Pogo! Chicos, Andres Salas, saan ka nang galing? Tingnan mo ang itsura mo. Hindi bagay sa isang pari. Pero, Padre Superior, lumabas lang po ako para uminom ng ilang inumin at nakipaglaro po ako ng baraha sa ilang pong mga kaibigan. Alam mong mali at hindi ka tanggap-tanggap ang iyong ginawa bilang isang pari. Pumunta ka sa sulok at magnilay-nilay sa iyong mga ginawa habang kumakain ang iba bilang parusa. Opo, Padre Superior. Pwede pong kumain muna ba? Sige po. Hirap kausap nito.
May tinabi nga pala akong pagkain sa kusina. Eh? Padre Salas Hernandez. Alam mo, Biyernes ngayon, bawal kumain ng sarili. Pagkagalitan na naman namin Padre Superior kapag nakita ka. Pero, Padre Garcia, huwag na sabihin pa, Padre Superior kasi sigurado makaparusahan mo naman ako eh. Tsaka, kasi iba yung masarap mo yung luto eh. Masarap mo siya. Ano ang ginagawa Ay, niyo nako po. Kumakain kayo na karne? Biyernes ngayon, malaking kasalanan. Hindi ba, huwag na kayo mga tira. Nadamay pa. Pag-aayuno kayo sa loob na tatuhan. Nadamay pa. Eating meat is a sin on Fridays. Ha? Ay, aray ko. Biglang akong nagulat. Sino sa inyong tatlo ang pinuno? Habla! Ako yun! Ako! Kasi ikaw, ako yun! Ako yun! Magaling! Lahat kayo pinuno. Porke? Pinoprotektahan niyo ang isa't isa. He didn't touch him. Ay, aray ko, nako po. Pagbalik ko, dapat may aamin! Mga kapatid, isang malungkot na balita ang dumating sa akin. Si Kapitan na Sanay namatay, isang dating sakristan at dedikadong pagkyan. Ang kanyang pagkamatay ay isang misteryo. Napakabata niya ba?
Mga padre, isang masamang balita. Hindi pumapayag ng mga otoridad na pumasok ang mga labi ni Kapateng Merced sa loob ng simbahan. Bakit naman, Paulo? Usap-usapan mo na isa siyang espiya ng mga rebelde. Paano nangyari na kilala natin si Kapitan Merced mula ng kanyang pagkabata? Anong gagawin natin? Hindi pwedeng mailibing si Kapitan Merced na hindi natin nababasbasan. Si Kapitan Merced ay isa sa atin. Kailangan natin ipagtanggol ang kanyang alaala. El Gobernador General Felipe Fortunato Fortunato y Real. Es hora de tomar medidas decisivas. La insurrección debe ser sofocada con firmeza. Y que te guíe con la luz eterna. Que descanses en la paz de Dios, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sa inyong paghihimagsik laban sa Espanya, lahat kayo ay huhulihin. Sumuko kayo ng payapa upang wala na kayong kaharapin na karagdagang parusa. Madadamay ka. Kaya lang sa labas ka para matulungan mo sila. Huwag mo akong pigilan. Kailangan ako ni Padre Garcia. Pagalang-galang na po. Aming iniharap sa inyo ang mga mahalagang saksi na siya magpapatotoo sa pagkakasala ng mga paring ito. Sila ang mga namuno sa likod ng pag-aalsa na nagbanta sa katatagan ng ating lipunan. Testigo, identifíquese. Pagalang-galang na po. Mas nais kong manatiling lihim ang aking pagkakilala. Continúe con su testimonio. Agalang-galang na ako. Naroon ako ng gabing iyon at aking nasaksihan ng lahat ng kaganapan. Pagtutol, mahal ng Bom. Ang mga sinasabi nitong testigo ito ay walang batayan. Testigo, continúe con su testimonio. Nakita ko si Padre Garcia at ang tatlong pari na nakikipagkita sa mga nanghihimagsik 2 araw bago mangyari ang pag-aalsa. Ano naman ang iyong katunayan kung ang iyong patotoo ay batay lamang sa isang haka-haka lamang? Alam ko kung ano ang aking nakita, Padre, at naninindigan ako sa aking patotoo. Habiendo escuchado las pruebas presentadas ante esta corte, declaro a los acusados culpables como se les acusa y son condenados a morir en la horca. La pena se ejecutará en Bagumbayán. No hemos cometido ningún crimen. Este juicio es un ultraje a la justicia y una blasfemia a la ley. Sila ay hinahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay sa bagong bayan. Kasalanan mo ito, Brumenyo eh. Kung hindi mo ako sinama sa mga pakanan ninyo, di sana hindi ako naharap sa kamatayan ngayon. Hindi maaaring ito nakakatapusan natin. May magagawa pa tayo para baliktarin ang atin. Manalig tayo. Si Padre Pascual ay nasa labas. Di akong kumikilos siya pa rin, tas tayo. May pag-asa pa kaya, Padre? Napakalakas ang kanilang kapangyarihan. Hindi susuko si Padre Pascual. Ang kanyang sipag at katapangan ang aking pag-asa. Habang may lumalaban para sa katotohanan, may pag-asa.
Kailangan niyo magtagumpay. Hindi tayo maaaring mamatay ng ganito. Panginoon, tanggapin mo ang kaluluwa ni Padre Juan Borromeo, Padre Javier Salas, at ang aking kaluluwa sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng walang hanggang kapayapaan at pagnindigan mo kami ng iyong liwanag. At Panginoon, ipagkaloob mo ang proteksyon kay Padre Paulo Pascual. Naway hindi siya matakip at magtagumpay siya sa kanyang misyon. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, ito ay isang tanda mula sa itaas. Iniligtas ng ating Diyos ang ating mga kapatid mula sa kamatayan. Katulad na lamang ni Elias na dinala ng Diyos, ang Diyos na nagbigay ng pagpapala sa kanila. Bago na ah. Kailan pa tayo? Time travel? Padre Garcia? Padre Borromeo? Padre Salas? Si Pascual, nasaan? Nasaan si Pascual? Pascual, nasaan ka na? Tila hindi nakasama sa atin. Sana hindi siya natakip. Nasaan tayo? Tanda kong ito ay hindi katulad ng lugar na aking nakita. Eh, tingnan niyo mga kadaanan eh. Lubhang makinis. Dahil ang sinasabi sa Biblia. Pero nasaan yung mga kalye na ginto? Nasa langit na ba tayo? Nasa langit na tayo! Nasa langit na tayo! Nasa langit! Padre Garcia, Padre Borromeo, talaga nasa langit na tayo. Pero ayun yun, sabay-sabay tayo sumasit sa langit. Alam mo, Padre Salas, sa dami ng kasalanan na nagawa mo, akala ko talaga patungo ka na sa impyerno. Pero nakapag sa iyo, Diyos. Sabi niya, magsama-sama kayo dito sa kaharian ng karangian. Pero, Padre Garcia, napaka-mapanghusga mo naman. Talaga namang makasalanan ka. Tignan niyo ang mga tao ito. Ang kanilang itsura ay talaga namang naiiba. Sila ay tiyak na mga celestial na nilalang, mga kerubin o mga anghel. Sandali lamang. Nasaan na ang mga pakpak nila? Di ba't ang mga anghel ay may pakpak? Mahigigan mo. Bahagya lang ang kanilang nasulat. Baka galing siya sa Caroline na Eren kasama nila Adan na Lela. Marami. Nakakalito ang lahat. Pero sarap niyak. Napakaganda ng langit. Hanapin ang muna natin si San Pedro. Oh, hindi yan heaven. Nasa earth na yun. Hanapin natin. Ang cute! Santos Garbosas! Wow, Santos Garbosas? Panalo! Santo Manuel!
Santo Juan? Santo Gabriel, tama? Anak, huwag mo nga naman yung gawin. Dali, selfie tayo, selfie. Santos Barbosa? Hindi ka paniwala. Hindi ka pa. Taba. Mga santo tayo dito sa langit. Mga kasama! Mga kasama! Malapit na magsimula ang event! Hindi tayo pati balik! Tara na! Isang anghel. Pwede magtanong? Saan ba namin pwedeng makita si San Pedro? San Pedro? Bakit? Wala, gusto lang namin siyang makita. Halika. Gagabayan ko kayo sa isang taxi. Taxi! Gagabayan ko sa lugar na nais niyong puntahan. Magtiwala sa landas na nakalatag sa inyong harapan. Nakalato. Taxi. Taxi. Sige po, pasok po kayo. Arab. Meron kang rosaryo. Palaing kanawa ng Diyos. Ako? Ano yung rosaryo na to? Ano yung pinoprotektahan mo kami na to? Pero nga po ako. Imahin ni Santo Garcia sa akin pinaka. Santo Garcia? Oo, kasi ito po, pinoprotektahan po nito yung mga tao sa sakit. Kasi kami mga mahirap, ay naku, bawal mo kami magkasakit kahit isang araw. Ako ba yung tinutukoy niya? Yung Santo Garcia ako ba yung Santo Garcia dito? Akala mo wala kang sakit at pagdurusa dito sa langit. Saan mo ba kayo tutungo? Ano po ba ang sabutan nito? Dapat ganyan mo yung mga suot ninyo. Kami ay galing sa binitan. Binitay kami tatlo. Ngayon, andito na kami ngayon sa langit. Langit. Saan mo yung punta ninyo ang tatlo? Kay San Pedro. Gulat na gulat, ha? Gulat na gulat. May bayad mo ron. Pagpunta ron, 200 mo. 200 mo yung bayad papunta ron. May kalakal na dito sa langit. Naku, wala kami bayad. Lahat ng gamit namin, naging ng mga kawal. Ang tanging naiwan sa amin, ito aming mga rosaryo. Meron ka na eh. So, ipaubayan nyo na sa amin ito, ha? Nakakatakot ang tatlong pasahero ko, parang sila ulo. Hindi ko alam kung sila nagamit ng droga. Hindi lang sila ng pamasahin, makaperong kayo dumating. Ano kang babangunin eh? 3 against 1. Sige mo. Hatid ko na po kayo. Nasaan yung mga kabayo? Ba't wala akong nakikita? Paano ito tatakbo? San Pedro Cocina. Buenas noches. Tatlo lang po ba kayong mga padre? Sí. Menu, sandali lang po. Menu. Mga padre, A la lista. eto po ang aming menu. Meron po kayong pagpipilian. Menudo, apretada, caldereta, mecha. Ano pong pinagkaiba nila po? Salsa. Menudo. At eto na po ang menudo. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendice, Señor Dios, esta comida que vamos a tomar y danos salud y fortaleza para cumplir siempre la misión.
Sino po sa mga po? Ang lalim po nila mag-Tagalog at maunang mga Kastila. Tatlo na gutom na biyahero. Lapitan mo. Sige na. Father, hello po. Magpalain ka na niya siya. Father. Sige po, kain na muna. Siya nga pala yun. Saan namin matatagpuan si San Pedro? Sino ba hahanapin namin? Hindi ba si San Pedro ang nagbabantay sa pintuan ng kaharian ng langit? Ano po ang langit yung pinagsasabi mo? Sino po ba kayo? Ako si Padre Juan Borromeo at kasama ko sina Padre Manuel Garcia at Padre Javier Salas. Teka, pangalan na Santos Corposo yun ah. Santo? Santo ang tawag sa mga pari sa langit? Ano po bang langit yung sinasabi nyo? Hindi po to langit, okay? At kung totoo po yung sinasabi nyo, pero marunong kayo mag-Kastila. Tapos kamukhang-kamukha niyo po yung Garbosa. Hindi namin alam. Basta kami ikinulong, inakusahan kami mga rebelde. Tinatawan kami ng kamatayan. Nung araw na bibitayin kami, dito kami lumabas. Kailan naman kayo bibitayin? Anyo 1872. 2024 na ngayon. Cuando? 2024. Diyos ko po. Ibig niyo po sabihin, naglakbay po kayo ng panahon? Talagang nasa ibang Diyos ko panahon na po. Paano nga kayo napunta dito? Time Ang travel. paglalakbay namin sa panahong ito ay isang mahabang kwento. Ako po si Marco at siya naman po si Lola natin. Doña Nati, maraming salamat sa... Hindi po doon na natin. Nati lang po. May asawa po ba kayo? May... Isa na po akong byuda. At ang kapatid ko pong si Pedro, patay na. Siya po ang aking apo na si Marco. Di dapat tawag namin sa Doña Nati ka. Hindi pwedeng tawagin ka lang namin na Nati. Hindi pwede. Nakakahiya naman po. Saan po ba kayo nakatira? Hatid ko na po kayo. Bigla na lang kami lumitaw dito at hindi namin alam kung saan pupunta. Abay, kung ganun dito na lang kayo sa amin tumira. Sa baba lang po kami nakatira. Tsaka pagod na po kayo. Tara po, pahinga na po tayo. Ay, Diyos mio! Ayan, mga padre, ito po. Ito, dito po. Mamili na kayo ng Opo. isusuot ninyo kahit na ano. Maaring pangpalit dyan sa suot ninyo. Dahil medyo nakakatawag pansin yung mga suot ninyo Kaya po sa panahon ngayon, mga padre, pwede na po magsuot ng kahit ano. Kahit mawalan galang na. Babae. Pero kanina pa po kayo naaamoy. Medyo Pambabae? kailangan nyo na pong maligo. O sige na, pasok na po kayo. Pasok na po. Kakaiba ang tela ng panahon nila noon. Ay, oo nga, mas makapalag matibay yung tela nila. Galing. Sige po. Pasok na po. Sige po, mga padre. Dito po. Sige po, pasok po. Huwag po kayo mahiya. Sige po. Sige po. Takto po. Dahan-dahan po. Dahan po kayo. Padre. Kakay po. Good morning! Breakfast time! Lola, sa panahon po nila, wala pong English, Espanyol. Ay, sorry. English pala ang wika sa panahong ito. Ano nangyari sa wikang Espanyol? No Espanyol. Tagalog, English only, ha? Está bien. Muchas gracias. Está bien. Kain na. Kain na po kayo. Ikaw. Sige po, muna na po kayo. Nagsisketch pa po.
Rezar, tenemos que rezar primero. Rezamos. Muchas gracias, Señor, por toda esta comida que tenemos ahora esta noche. Muchas gracias. Amén. Amen. Amen. Wait lang po, excuse me. Hello. Po. Eh di na, mamaya na tayo magkita. Sige na. Ano yung kampana galing sa loob? Ano yan? Bakit mo kinakausap yan? Ang tawag po dito, cellphone. Pwede niyo pong kausapin o tawagan ang isang tao, kahit malayo siya. Ano klaseng magic yan? Baka sa demonyo yan. Anak ko talaga naman. Hindi po siya magic. Isa po siyang teknolohiya. Kaya matututunan niyo rin po yan pag tumagal-tagal na po kayo dito. Mga padre, ano pong balak niyong gawin? Naalala niyo pa po kung sa kayo nang galing? Marami sa lugar kung saan naging portal namin. Hanggang sa magbukas muli ang portal. Maghihintay kami at babalik sa sandaling yan. Ano po? Alam niyo po, sana po makita niyo po yung hinahanap niyo. Hindi mo ba kami pwede samahan dito sa paghihintay? May klase pa po kasi ako eh. Pakiusap lang po. Huwag po kayong pag-alagala dito. Babalik po ako mamaya pagtapos po ng klase ko. Siya nga po pala, ito po. Ito po, Padre, unting panggastos po. Maraming salamat, Iho. Pinahalagahan namin ang iyong tulong. Sa magkantay, maraming salamat sa iyong kabagitan at pag-unawa. Di po, ako po yung mapalad dahil nakilala ko po yung Santos Garbosa. Sige po, mano po, Padre. Mano po, Padre. Ano po, Padre? Di po. Ang bait na bata. Padre Garcia, Padre Borromeo, masdan nyo sila manamit. Ibang-iba doon sa nakasanayan natin. At sila ay may dalang telephone. Sir, bawal po kayo tumambay dyan. Lo siento. Naghihintay lamang kami ng aming sundo at kami mga taga-Cavite. Ganyan din tayo. Gutom ako eh. Kayo ba? Saan kaya tayo makakuha ng pagkain? Gutom na nga rin ako, Padre Garcia. Mama, pagkain ko. Malinis mo ito. Pagkain na yun. Maraming salamat po. Salamat eh. Ang mabait ng mga tao dito po. Ay, kulang siyang yung tatlo yan. Ito, pandagdag. Ito yung binigay sa akin eh. Napapanis lang to. Ay, maraming salamat eh. Isa kang himala na hatid sa akin ng Diyos. Pagpalan. Ang mabait talaga ng mga tao dito. Ang dami. Mga Padre, wala po nangyari? Naku po mga Padres, buong araw na po kayo nakatayo eh. Kung gusto niyo po, bukas ng gabi atid ko po kayo. Para din po makapasal po kayo bago po kayo pumunta sa panahon niyo. Ako gusto kong pumunta doon sa dating lugar namin. Sa mga dakilang alaala ng mga banal na Padre Garcia, Borromeo at Salas. Ang kanilang kabutihan at kabanalan ay pinarangalan bilang mga santo ng bayan. Sa kadakilaan ng kanilang pagsamba at pagtitiwala sa Diyos, sila ay tinampok bilang mga haligi ng pananampalataya. Ang kanilang hindi malilimutang pagkawala sa sandaling dapat na sila ay bitayin
ay nag-iwan ng isang mahalagang aral sa kasaysayan ng ating bayan at buong mundo. Hindi ko maunawaan. Paano nangyari ito? Ngayon yung pong pagkawala noong 1872 ay isa pong himala sa bawat Pilipino. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa Diyos na ako po yung pinili niya na magsilbi sa inyo. Pero baka ito ang dahilan kung bakit tayo ang ginaglatay dito sa panahon nito. Para ipahiwatig sa atin na yung ating ipinaglalaban para sa ating karapatan ay hindi hahandog sa isang kabiguan. Hita. Ang bahay namin ay naging sa'yo pala. Opo, buti nga po nagpa-serve po itong bayan. Eh, yung klinika ni Dr. Cruz. Hindi ko po alam kasi madami na pong mga modernong gusali yung mga tinayo dito. Pero meron pong lungsod ng Garcia. Lusot ng Garcia. Pinangala sa akin. Bakit ako wala? Huwag kang video, Javier. Naalala mo ba yung lagi kong papusahan ni Padre Superior? Pero puti ka nadami ka dito kay Juan eh. Sinisisi mo pa yan noon eh. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka sana naging santo. Oo nga. Yung mga eskwelahan na pinatayo. Hindi ko po alam, madami na po kasing bago dito. Pero may Borromeos na yun. Kaya pala, lahat na nakilala na. Ano ang gagawin natin dito? Mga padre, papalitan ko po kayo so hindi ko na po si Wala. Sige. Salamat ulit. Bakit nandito na naman kayo? Ano ba talaga balak niyo? Masama po bang maghintay po dito? Bakit po nakikita naman namin yung ibang na tao lumalakad po dito? Tapos parang may hinihintay lang po sila. Sigurado ba kayo nagkamit kayo? Ay, opo. Kagalang-galang na ba? Teka, kabito po. Anong mga pangalan niyo? Edad? Saka address niyo? Edad? 2024 ngayon, 1819, 205 po ang edad ko. At ang pangalan ko po ay Manuel Garcia. Menos 1, Javier Salas, 204 ang edad. Juan Borromeo, malapit ng Dos Santos na po. What the? Iba sila. Pangalan Santo. Edad? 200. Teka lang. Gamit ng mga padre yun ah. Hoy! Puso ba yata? Hoy! Ano gagawin niyo dyan? Mga gamit na nagkakilala ko. Ano na yan? Sino ka? Oh, ito. Ay, seminarista ka. Hintay sila lang hintay na magsusundo sa kanila. Sa mental hospital sa dinala. Ay! Dinala na. Naku, hindi pa ako nakakapagpa-please. Lola! Ang mga padre nandito. Tulungan ko natin sila, Lola. Oo naman kayo. Halika. Naligtas na kayo. Uuwi na tayo. Dalihan natin. Dalihan natin. Sino ba kasama ko? Kasama ko sila kanina. At ngayon, iwan niyo ako. Eh! Father! Ito na po ako. Tara na po. Naiwan. Maawa naman kayo sa akin. Sa
Saan ko naman po ililipat tong ukay-ukay yung kantin? Hindi ko na problema kung saan mo dadalhin ang negosyo mo. Hindi ako charity! Paano naman ako? Sis, parang awan niyo na. Bigyan niyo lang ako ng konting panahon. Konting panahon? Hindi! Kailangan ko ng pera ngayon. Ngayon na! Parang awan niyo na. Gagawa ko ng paraan. Ano nangyayari? Huwag kang umiyak, Doña Nati. Huwag kang umiyak, Doña Nati. Donya Nati? Baka Donya Pur. Senyora, hindi dapat ganyan ang pakikitungo natin sa ating kapwa. Tinuturo sa atin ng simbahan na maging mabait, na maging respetoso. Ha? Hindi kita tinatakot, pero lahat ng ginagawa mo ay nakikita ng Diyos. Salamat. Pabayaran naman talaga kita. Ibigyan mo lang ako ng konting panahon. Ayan naman pala eh. Senyora, intindihin mo ang sitwasyon, Doña Nati. Sige na nga. Magbibigay na ako ng konting panahon. Kung hindi mo lang kamukha si Santo Garcia. Pagpalain ka ng Diyos, Iya. Ito lang po ba pagkain natin? Pasensya na po kayo. Ang hirap po talaga ng buhay ngayon eh. 2 isda at 5 tinapay na lang ang natitira. Doña Nati, paano namin kayo? Doña Pur. Naubos ang pera ko nung nagkasakit ang Kuya Beto ko. Labas-pasok siya sa ospital. Siya ang nagpalaki sa akin. Nagpaaral. Noong panahon na ng pandemya, ang tagal ko walang pera. Lahat na lang sinubukan ko. Nagluto ng ulam, nagbenta, nag-ukay-ukay. Pati na nga yung pag-extra sa pagpipelikula ginawa ko. Magbili lang ako ng bigas. Pagbayad sa kuryente. Doña Nati, huwag po kayong mag-alala. Tulungan namin kayo. Gahanap po kami ng trabaho. Tarbaho. Tarbaho? Padre, hindi po kasi ganun kabilis yun eh. Una po sa lahat, wala po kayong ID. Pangalawa, hindi po kayo marunong mag-English. Hindi po kayo tatanggapin yan. Sa totoo lang, araw-araw akong nagdadasal sa Diyos sa milagro. Kanyang binigay sa akin. Kakaibang milagro. Lola, bakit di na lang po natin ilagay si Padre Garcia sa ukay-ukay? Tapos naman si Padre Salas, pwede siya sa kantin. Tapos naman si Padre Romeo, pwede ko siya isama sa eskwelahan. Tama-tama, namatay yung janitor namin dun. Pwede ko siya i-rekomenda. Ano ang janitor? Janitor! Tagalinis sa eskwelahan, kumeta, sahig, kahit ano. Kahit ano? Medyo nahihiya nga akong humingi ng tulong sa inyo. Kung maaari nga ayoko kayong paggalawin dito sa bahay dahil mga bisita ko kayo at mga santo pa. Santo? Kaya wala akong magagawa dahil pinaaral ko pa ang apo ko at plano ko pa pong tulungan kayo at turuan nyo Ng Ingles. Doña Nati. Huwag niyo kaming Kasal. kailangan. Kasal? Sabay kaming magtrabaho. Kasal? Kain na po tayo. Tara. Ay, mag-aalas 8 na pala po. Kaya kung pwede, bilisan na natin ang pagkain ng hapunan para matulog na tayo kagad at makamiyano sa kuryente. Doña Nati, wala akong problema. Maaga talaga kaming natutulog at maaga rin kaming gumising kasabay ng tira ng manok. Magandang umaga.
Magandang umaga, mga padre. Umaga po. Ay, ayan po at mag-almusal na tayo. Sige po, at habang kumakain kayo, mga padre, tuturuan ko na rin kayo ng salitang Ingles. Kailangan kong matuto kayo ng Ingles. Madali lang to dahil may pagkakahabig sa salitang Espanyol. Yan na. Ayan nyo, ha? Tingget, 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 tingget. Miss, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Nagtitingin-tingin lang ako dito. Huwag mo nga ako sundan ng sundan. Tama na din ginagawa mo. Basta ngiti ka lang na ngiti. Pakita yung paninda natin. At sigurado, magugustuhan niya ang serbisyo mo. Anong meron dito? Magandang umaga. Senyorito Rodrigo, ng kaunting lengguwahe ng Espanyol. Buenos días, Senyorito Rodrigo. ¿Entiendes? Buenos días, senyorito. Tuturuan kita ng tamang paglilinis, ha? Ganito. Doña Nati, nasaan po yung panggatong? Panggatong? Ay, sa panahong ito, hindi na kami gumagamit ng panggatong. Panggatong. Tuturo ko sa'yo. O yan. Pihitin mo ito, pagkatapos pindutin mo yan. Okay. Yan. Okay. Wow. Milagro. O ngayon, kunin mo itong taponet. Opo. Ito po. Hawakan mo yan, pati salas. Tingnan mo. Oh, di ba? Doña Nati, kamangha-mangha sa aming panahon para makaigib ka ng tubig, pupunta ka pa sa balon. Ayan, sumisipol na. Ang ibig sabihin kumukulo na yung tubig. Doña Nati, ayoko lang kung bumalik sa panahon namin. Dito na lang ako. Ay! Aray ko! Wala ako sa sinabi. Dito po ako matawa. Hoy, vamos a aprender sobre los verbos en español. El verbo serse conjuga así. Yo soy. Tú eres. Él es. Nosotros. Ay, Diyos mío. Somos. Mapapahamak ang mga estudyante sa mga maling turo niya. Ellos son. Okay? Profesor! Eso es tomar. La forma correcta de conjugar. El verbo ser es así. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois y él es. Basta. Wow, galing naman ng janitor mag-Espanyol. Team janitor ako. Bakit? Naiintindihan mo ang pinagsasabi nila? Doña Nati, ano po ba to? Yan ba? Ang tawag dito ay pressure cooker. Yan po ay modernong panluto para mapabilis ang pagluto ng pagkain. Ay naku, Padre Sala, yan po ang gagamitin natin mamayang gabi na panluto para sa ating hapunan. Madali lang yan. Pero Padre Sala, dapat maingat. Kung paggamit po nito, ayan ha, kailangan hindi po tatanggalin ang takip habang nasa ilalim ng presyon. Opo. Ay, naku, naalala ko.
Meron pala akong pupuntahan. Mamaya, babalik ako dito mga alas 11. Kung may tatanong ka sa akin, alam na. Tawagan ko lang ako. Huwag po kayo mag-alala, Doña Nati. Ako ang bahala sa kusina. Napalitaan ko ang pagtatanong ninyong dalawa sa harap ng estudyante. Principal, mabutit pinatawag niyo kami. Gusto ko lang parating sa inyo ang ginawa ng janitor na to. Sige, pakinggan ko ang kwento mo. Itong janitor na to, nang gulo sa klase ko. Piling ko nyo, pumasok sa klase ko at biglang nagsasalita ng kung ano-ano. Eh, bakit mo naman ginawa yun? Mali-mali ang turo niya sa mga bata, kaya hindi ko natiis at itinuwid ko ang kanyang pagkakamali. So, ibig sabihin, hindi siya eksperto sa pagtuturo ng wikang Espanyol? Pasensya na. Pero ang sagot ko ay kailangan niya magbalik-aral sa wikang Espanyol. Wikang Espanyol? O ngayon, bibigyan ko kayong dalawa ng pagsubok sa wikang Espanyol. Opo, tatanggapin ko ang pagsubok. Bakit? Ay, resign! Pinampihan niyo ba ito? Janitor na to? Hindi gawin niyo na lang teacher to. Eh, horror! Ayan na, tumisipol na. Ibig sabihin, luto na. Hey! 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 Padre Salas! Padre Salas! Ikaw nangyari sa'yo? Hey, Doña Nati! Magandang noon lang naman ako para hindi ka mabala. Ito ang nangyari sa akin. Lorchendo! Ay! Susantissimo Madre de Dios! Ay, Kapitano! Kapitano! May sasabihin ko po sa inyo. Ang anak ko po ay isang pulis. Pagkatapos, bigla na lang silang nagpunta sa bahay namin at tinukot ang anak ko. Pinagbibildangan nila na nagtutulak ng droga. Kapitano, hindi mo magagawa ng anak ko yun dahil pinapahalagaan niya ang pagiging alaga ng matas, Kapitan. Arte, palipat ako ng mga gamit, madam. Okay, Susunod po natin okay, ay sa police okay. station. Diretso na po tayo. Tara, dito po tayo. Diretso? Okay ba yung acting? At ito ang kinita ko sa ukay-ukay. Ito naman ang pinita ko sa isang linggo. May balita ako sa inyo. Tatrabaho ko bilang substitute teacher na Espanyol. Ayos naman ang sweldo kahit na pansamantala lang ang trabaho. Enhorabuena. Ito naman yung kinita ko sa acting. At ito naman ang kinita ko sa pag-aartista ko. Que Dios te bendiga. Pagpalain nawa ikaw ng Diyos. Salamat. Wait, alam mo ba, swerte na mamili dito. Kaya yun talagang dinayo ko pa. Di nga. Oo, no? Yung pinsan ko, bumili dito ng jacket. Ayun, ang dami ng blessings dumating. Uy, Baby! Bumili din ako dahil dito ng sapatos. Grabe, ang daming blessings na dumating. Ako na po. Que Dios os bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ay, madam, ito po yung take-out na. Maraming salamat po. Balik po kayo. Javier, the best talaga pagkain mo dito. Siyempre naman po, Chef Javier yan eh. Bienvenidos a la clase de español, señorita Lucita García. Sí, señor. Tito Bonifacio. Senyor, Enzo Rodríguez. presente, senyor. Huwag mo sana si Sir Borneo. Pero, bakit parang blur magsalita? Tú eres. Él es.
Ito po. Dito po nakasulat ang kasaysayan ninyo. Yes po. Ito susunod. Ay, aba. Masaya na ako sa buhay natin dito. Unang-una, walang takot sa otoridad. Wala mga Espanyol. Maginhawa at malaya. Father Salas, bagamat ang kaginawaan ay isang uri ng pagpapala, hindi yan ang layunin ng paglalakbay natin dito. At ang layunin natin sa paglakbay dito ay walang kinalaman sa ating personal na interes. Paano naman kaya natin pwede baguhin ang makabagong mundong ito? Tsaka meron ba tayong kakayahan para maiba ito? Padre Salas, bakit ka po nag-iisa dyan? Malungkot. Asan na po si Padre Garcia at Padre Borromeo? Hindi nila kasi ako maintindihan. Hindi ko rin sila maunawaan. Pinipilit nila ako maniwala sa mga bagay na gusto nila. Diba, dapat walang basta ka nila. Padre, ako din po kasi medyo may pinagdadaanan po. Iniisip ko po kasi yung banata ko. So, nakita ko yung dati kong kasintahan. Tapos, ngayon, nagdadalawang isip na ako. Teka lang. Ayaw mo rin mga magparit? Alam niyo, Padre, pinag-iisipan ko din po yun eh. Bahala na po. Ako rin eh. Meron ako yung nililihin sa aking sarili. Alam mo, ayoko na talaga bumalik doon sa panahon namin. Kasi dito, masaya ako na Chef Javier. Teka lang, maiba ko lang. Meron ba yung cerveza? Wala po eh. Wala ka? Oo. Ako meron. Ayos ah. Hoy! Ano naman nagkakagawa? Kung ano naman kalokohan tinataas ko sa ulo na hindi ka na talaga natala. Kaya, Masarap ang cerveza nila dito, ha? Mata ka pa, huwag mo na. Inirekomenda kita sa network. Kailangan kasi ng guro sa salitang Espanyol para sa isang teleserye sa panahon ng Kastila. Basta makatulong. Oo, okay ka na doon. Bagay na bagay siya yung role. Bagay ang pagdating doon. Siyempre, oo. Kaya na mag-iisa. Ahora mismo! Ang ibig niyo po sabihin, mga kasama niyo mga ibang artista? Oo! Nako, sama ako! Ako rin! Caramba! 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 sige na, pwede kayong magpahinga muna sandali. Kami na ng tubig. Thank you. Salamat po. Karamba! Nakakatawa yung tingnan. Para ba pwede kayong maging artista? Kaming tatlo, artista. Picture this. Caramba! Magiging artista. Ang manager! Tumatako sa takilya ang tingin. Oh, pagaling! Naku, may nag-tips! Kumita ng 300 million ang pelikula ninyo! Ay, ay, Wow! Oh, mga padre, congratulations! Congratulations! Ay, nakutuwa naman. Sandali lang, ipagkakanda ko muna kayo ng pagkain ha. $300 million. Magkano kaya yun sa pesetas? Sa palagay ko kailangan natin gamitin ang ating kita para bilhin ng bahay ito para kay Domino. Dahil lubos ang kanyang pagtulong sa atin. Kulang siguro na yung bahay lang ang bibili natin. Hindi din natin sa lumakas ang kaka na kailangan natin. Si Doña Nati is una sa atin. Igan! Anong ginagawa mo rito? Romeo, anong ina? Tatatlo lang tayo nandito. Hindi niyo ba nakikita si Inang? Inaaya niya akong umuwi at kumain.
Romeo, itigil mo nga yan. Kinikilabutan ako eh. Andito si Ian. Marahil ang pagpapahiwatig niya, ay babalik na ako sa panahon natin. Kayo na ang bahala kay Marco Antonio natin. Pero sana, bago ko umalis, mabili natin ang bahay na ito at maibigay sa kanya. Happy. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang saya po namin dito. Oo nga, ang dami na naman pagkain. Masyado naman nagabala. Wala yan. Talaga namang matagal ko nang gustong pagsilbihan kayo. Kaya lang, alam niyo naman po na wala ako dahil namatay nga ang Kuya Pedro ko. Pero ngayon, manager na ako, may cut pa ako. Malakas pa ang kita ng kantina at saka ng ukay-ukay. Napakalaki ninyong blessing para sa amin. Kayo po ang maswerte sa buhay namin ng lola ko. Simula po nung dumating kayo, mas sumaya po kami. Sobra-sobra. Malaki rin ang pasasalamat namin sa inyo. Alam niyo, Di nga naging po, Papa. isang malaking adventure itong time travel namin. Natuto kaming mag-Ingles, magluluto, maging artista. No, maraming salamat sa pagtanggap ninyo. Wow! Ano po ito? Yan po ay titulo ng bahay na ito. Pinasya namin na bilhin ang bahay na ito para sa iyo. Hindi mo na kailangan magbayad ng lupa kada buwan. Salamat. Maraming salamat. Susukian ko ng kabutihan ang ginawa ninyo sa akin. Sa inyo at sa ibang tao. Pangako ko yan. May gagawin na kami ng apo sa kusina. Diyan na muna po kayo. Padre Superior, kung nandito ba naman sinusundan mo ako? Ano nangyayari sa iyo, Javier? Aga-aga nakain mo na. Wala nga ata nakakakita sa kanya. Wala ata ako ligtas. Pabalik na ata ako sa ating panahon. Ay, nako. Yan na. Doña Nati at Marco, may mahalaga tayong bagay na dapat pag-usapan. Naranasan namin ang ilang kakaibang pangyayari sa mga nakaraang araw. Marahil ito ay nagpapahiwatig na malapit na matapos ang aming panahon sa lugar niyo. Hindi na malapit na kami bumalik sa mundong ano pinagawa. Mamimiss namin kayo. Hindi na kayo iba sa amin. Pati na kayo ng pamilya. Doña Nati, maaari nga ba namin kunin yung mga sutana? Pinatahan ko sa iyo, isilin na namin sa aming mama. Mga buhay natin ay laging magkakaugnay. Naman tayo dali ng panahon. Pagkasalas, batid ko ang damdamin mo. Kaya lang ang Diyos lang ang nakakaalam kung anong mabuti para sa akin. Sira. Kayo talaga, puro kayo biro. Hindi, masaya lang po kami. Kasi
Sino ba yun? Narito si Dr. Cruz. Ha? Wala naman ako nakikita. Pati kasi, sinasabi ng Dr. Cruz. Sinong Dr. Cruz ba yung sinasabi mo niya? Ay, binibiro niyo naman ako eh. Siya ay doktor sa aming panahon. Nakulang ganyan. Kinikilabutan ako. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Pero madalas kong makita si Dr. Cruz itong mga nakaraang araw. Hindi masyadong klaro, malabo, pa-twinkle-twinkle. Pero ngayon, malinaw ko siya nakikita. Ito na ang tanda. Na kailangan na natin bumalik sa ating panahon. Totoo na ba? Handa na ba talaga kayo na iwan kami? Hindi ba kami handa at ganyan natin? Kailangan namin umalis. Kailangan namin sundin ang aming tadhana. Kung si Dr. Cruz ay nagpapakita kay Padre Garcia, nagpapakita kay Padre Sala, Padre Superior, at nakikita ko si Ina. Marahil ito ay tanda. Talagang pananayamin ang aming misyon. Mamilis na. Ayaw na namin kayo umalis kasi parang pamilya na kayo sa amin. Pero siyempre naiintindihan namin na kung anong tao. God has a plan for you. Ako din po. Malaki po yung Run and I are good. masasalamat ko po sa inyo. Kami po ni Lola. Dahil po sa mga gawa nyo. The things you have done. Ay, miss I ko po really kayo. wish I will miss you. Waiter, pwede mo ba kami kunin ng regalo? Sige, Juan! Ano nangyari sa iyo? Bakit kaya na yung kasuotan? Padre Garcia, kanina ko pa po hinahanap si Padre Borromeo, ngunit hindi ko po siya matagpuan. Bukod po rito, lahat po ng gamit niya wala na. Hindi po kaya bumalik na siya. Hindi ko rin alam. Lahat ay nakakalito. Ano nangyari sa iyo? Bigla kayo umalis ni Padre Salas. Sabi mo pumunta kayo kay Padre Garcia. Padre Salas, ako man ay nalilito. Anong petsa meron? Ikalabing-siyam ng Enero, anak. Anong taon? 1872. Ano ba talaga nangyayari sa iyo? Mamaya ako nakakwento sa'yo, ha? Ngayon, masaya ako na nakita kita. Hello? Marco? Padre Salas, pwede ka po ba kayong makausap tungkol sa isang bagay na mahalaga? Alam niyo po, mula nung nakilala namin kayo, nagbago po yung pananaw ko. Minaamin ko po dati na hindi ko po nakikita yung mga bagay-bagay. Pero dahil po sa biyaya at pagmamahal ng Diyos sa akin, desidido na po ako magpare. Pero, Padre Salas, hinihingin ko lang po yung
panalangin niyo naway manatili akong matatag sa aking pagiging pare. Gusto ko kong tuparin yung pangarap ko. Ayoko kong sumuko. Purihin ng Diyos. Naway, makamit mo ang paglubay at katuparan sa mga bagay na kailangan mo, Marco. Ganun din po sa inyo, Padre Salas. Tila dito na matatapos ang ating kapatiran sa panahon ito. Kikita pa naman tayo, Father. Sa langit nga lang. Maraming salamat, kapatid. Padre Salas. Maraming salamat na. Dahil pinisip niyo kami nagmula. Hindi po namin makakalimutan. Inuwan niyo sa amin. Eto. Kunin mo ang rosaryo mo. Ito ang simbolo ng aking paglalakbay at pananampalataya. Alam mo, noon, ginagawa ko lang biro. Hindi ko siya siniseryoso. Pero ngayon, nakita ko na kung tunay na kahalagaan mo. Ngayon pa man, naway makamit mo ang kapanatagan at patnubay sa sarili mo paglalakbay. Padre Salas. Maraming salamat. Igatang po nabubuhay ko ito sa ayon. Nagpapalik. Godspeed, Padre Salas. Kaoron! Bakit nakalakasan ng kalsunsilyo? Padre Superior, namiss ko po kayo. Pati po yung mga sermon niyo. Namiss ko siya. Ay, Susana! Bakit ka nagkakaganito? Lasing ka ba? Padre, ako na ang magdadala sa kanya sa kwarto. Mukhang wala sa sarili. 3 araw lang pala ang lumipas. Mula nang tayo umalis. Padre Salas, maniniwala ka ba? Anong 3 araw? 1 taon tayong nawala. Tubak! Ang ating pagbalik ay mas maaga kaysa sa araw na dapat umalsa ang mga kawan at sa araw na kailangan tayo bitayin. Himala na, hindi pa ito nangyayari. Nagkatotoo hula niyo. Si Padre Salas naglaho na rin. Naglaho? Sana'y nasa mabuti na kalagayan niya. Nangangamba ko na baka malapit na rin ang oras ko. Paglalaki, Marco, maraming salamat sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Saan man ako naroon, lagi ko kayong isasama sa aking mga panalangin. Padre, yun pong pagbitan sa inyo. Patutuloy po ba ito? Kailangan natin tanggapin ang kalooban ng Diyos. Ang lahat ng naganap ay tiyak na may narinig. Malalaman lang natin kung ano yun sa takdang panahon. Yan natin. Huwag kayong malulungkot. Marami tayong natutunan sa isa't isa. At ang pagtatagpo natin ay tila isang hiwatig ng kapirasong kaharian ng kalangitan.
Tanggapin mo ang rosaryo dito, ganyan natin. At naway, mabigyan ka ng kapanatagan sa mga darating na araw. Teka, hindi ko kaya. Sana po yun. Sana po. Padre Garcia, bakit kayo naririto? Bakit hindi nang inyong kasuotan? Ano na nasa likod ninyo? Padre? Ha? Javier, Juan, Lubos akong nalilito. Ano na bang mangyayari sa atin? nakabalik na po tayo sa ating panahon bago ang araw ng pag-aalsa at bago ang araw ng ating pagbitay. Ang ibig sabihin mo niyan, may pagkakataon tayong baguhin yung buhaan maganap. Marahil, 4 na araw mula ngayon ay ang araw ng pag-aalsa ng mga kawal. Kung magiging mabilis ang ating pagkilos, maaari natin itong matigilan na mangyari. Dapat huwag tayong mag-aksaya ng oras. Opo, Padre Garcia, oras na po ng siesta. Tatawagin ko po si Pablo at sigurado po ako hindi pa po siya natutulog. Pascual. Padre, masaya akong makita ka uli. Kala ko Padre, ano bang nangyayari? Maayos mo ba lahat? May nangyari sa amin, Padre Pascual. Isang bagay na mahirap paniwalaan. Ang ibig kong sabihin, ang inyong mga ginawa, ang inyong mga pinagdaanan ay may mataas na layunin. Tama ka, Paulo. Parang pinapaalam sa atin na lahat ng mga ginawa natin, lahat ng mga sakripisyong ginawa natin ay may kaiinatnan, may kabuluhan. Ipagpatuloy natin ang ating misyon. Pagpatuloy natin ang pagsusulat ng mga patalastas at mga punyeto para may pabatid natin sa mga hindi nakakaalam ang tunay na kinahaharap, ang kawalang katanungang kinahaharap ng ating mga kapatid. Ako ay kasama mo dyan. Ikaw, Pablo, ipag-ugnayan sa mga mag-aalsa. Ipaliwanag mo sa kanila magbibigo sa kanilang gagawin at magdudulot sa maraming namatayan. Pero Padre, paano ko sila mahihikaya? Sabihin mo sa kanila dito na mayroong isang tao magpapanggap na isang pare upang iyakin sila ipagpatuloy ang pag-aalsa. Delikado. Maraming mamamatay. Kailangan mo silang iliwan. Kailangan mo rin ipagbigay sa kanila ngayong gabi na mahalaga ang misyon mo. Salas, samahan mo si Padre Pascual. Ano po gagawin ko? Peligroso ang misyon ng Padre Pascual. Protektahan mo siya. Halika. Kami ay nagpunta dito bilang kaibigan, hindi bilang kaaway. Alam ko ang inyong mga hinahin. Pero, sana inyong tandaan na hindi karahasan ang sagot sa lahat ng ito. At sino ka para turo kami sa dapat namin gawin? Mga pari kayo. Kayo ba ang itinilaga sa mga bibigat na gawain? Kayo ba yung nagbabayad ng mga buwis? Narito kami upang mag-alok ng mapayapang kalutasan. Mapayapang kalutasan? Ano ang kabutihang naidulot ng kapayapaan sa atin? Naghihirap na tayo. Ang mga may kapangyarihan ay hindi na tayo pinapansin sa ating mga paghihirap. Ito na ang panahon para makamit natin ang pagbabago gamit ang sarili nating mga kamay. Pero anong magiging kapalit nito, aking kapatid? Naisip niyo na ba ang kahihinatnan ng inyong mga gagawin? Ang mga buhay na mawawala? Handa kami magsakripisyo para sa kabubuti ng marami. Ikaw, handa ka ba? Hindi kami naparito upang makipagtalo. Naparito kami upang baguhin ang inyong plano at pasya. Mayroon pang panahon upang piliin ang ibang landas. Makinig kayo sa akin, mga kapatid. Ako'y nakikiusap sa inyo.
Natigilan na ang walang pakundangang pagkilos na ito. Ang pagdanas ng dugo ay magdudulot lamang sa atin ng pagkahirap at pagkasira. Sa halip, gawin natin to sa hindi marahas na paraan. Magkaisa tayong manindigan. Gusto kong malaman niyo mga kapatid na isang araw may darating na tao sa inyo na magpapanggap bilang ako. Iikayatin kayo na mag-armas at mag-alsa. Ngunit hinihimo ko kayo na huwag sumali sa kanilang mga tukso, sa kanilang mga pangako at panghihikaya. Mga kapatid, ang lahat ng inyong mga pinuno, kabilang kami mga pare, ay mamamatay kapag ipinagpatuloy nyo ang landas na ito. At hindi lang tayo, maraming kawal din ang mamamatay. Sapat na! Narinig na namin ang inyong mga salita. Itakda na namin ang aming pagkilos at hindi na mababago ang aming pasya. Kung gano'n, Juan, Javier, Yeah. walang nagbago. Ang pag-aalsa ay hindi mapipigilan at ang pagbitay sa atin ay hindi maiiwan. Padre Garcia, ang ibig po bang sabihin ay nakatakda na ang ating kapalaran? Anumang oras ay mangyayari na ang pag-aalsa at tayo aarestuhin at bibitahin? Ang buhay natin ay maaaring maipigilan. Pero ang mga nagawa natin kabutihan ay mananatili at magsisilbing halimbawa para sa mga darating na henerasyon. Nakita niyo kung ano nang narating ng ating bayan at kung paano lumalaban ng mga Pilipino sa maraming pagsubok. Padre, hindi na tuloy ang pag-aalsa. Anong ibig sabihin? Padre, galing ito sa mga nag-aalsa. Hindi na daw nila ito tuloy. Sino ka, aking kapatid? At bakit ka nagpapanggap na ikaw ay ako? Ha? Sumunod lamang sa utos. Pinahayag nila na umikayat ako ng mga kawal para magsimula ng isang pag-aalsa. Gamit ay iyong pangalan. At para sa kanila layunin. Nangangas kayong linlangin kami at harapin ang aming kaisipan. Ano sa tingin niyo sa amin, ha? Isang kawan ng mamahalan! Kailangan niyang harapin parusang nararapat para sa kanya. Dalhin siya sa mga tulisan sa bundukan. Mawa kayo sa akin! Mawa kayo sa pamilya ko! Huwag niyo ko dadahin! Sige! Sa ating pagsama-sama, maaari tayong bumuo ng isang grupo. Grupo sa hinaharap, nagkataisa sa paghahanap ng panibagong bukas. ¿Quién está difundiendo toda esta propaganda revolucionaria? Buscas evidencias en la iglesia y en los cuarteles del ejército. ¡Esto es absurdo! ¿Cómo es posible que no encontremos ninguna evidencia? Estos insolentes rebeldes deben estar ocultando algo. Su excelencia, hemos buscado en cada rincón del pueblo, pero no hemos encontrado ninguna evidencia incriminatoria. Es como si se hubieran esfumado en el aire. ¡Incompetencia! ¡Inutilidad! ¡Exijo resultados!
Mexico, ahora! ¡Ahora! Buscar el lugar. Maraming salamat po sa tulong niyong may itago ang mga dokumento. Mahalagang bagay ito. Maliit na bagay na nga yun, mga padre. Malaki ang pinagsapalaran ninyo para maitago ito. Utang na loob namin sa ito. Kung palagay ka ng Diyos ay kabutihan. Ang mga opisyal ay nagpasanay at pamamahala sa loob ng kuta ng Ultramuro. Habang ang lungsod ay nabalot ng kaguluhan at ang kaligtasan ng pamahalaang kolonyal ay nasa panganib. Ang mga plano ay maingat at inuhit at ang paghahanda ay nagsimula para sa paglipat ng kapangyarihan at lakas sa pader ng kuta. Su excelencia debe descansar. Su salud es primordial. Parece que mi tiempo aquí ha llegado a su fin. No logré completar la transferencia a Antonio. Pero que quede claro, no descansaré hasta que esos rebeldes sean llevados hasta la justicia. Hindi ito pinagyan na nilulungkot ay nalifo-filato na ilipat ang pamahalaan sa Ultramuro. Pagkatapos na bumalik sa Espanya, ipinagpatuloy ng mga Pilipino ang pagsulong ng kanilang agitain at mamayanin sa kalooban ng mga Pilipino ang katatagan at determinasyon. Sa kasaysayan ng Pilipinas, meron tayong mga ilang bayani na pinagbuklod ng tadhana at pinagpala. Kagaya ni na Father Garcia, Father Borromeo, at Father Salas. Aba! At napakaganda naman ang ginagawa mo. Salamat po, Mamita. Malapit na po kasi yung beatification na Father Manuel Juan at Javier. Isang karangalan po sa akin na pinagkatiwala nila na ako po yung nagpinta sa kanilang mga imahe bilang santo. Senyora, Brother Marco, Diyos ko. Ay, salamat po. Salamat! Okay po. Mamita, idodonate ko po kasi siya sa simbahan. Yung obra. Sapat na po sa akin na kung pinapili nila magpinta sa kanila. Alam mo, parang isang deja vu itong painting mo. Parang nangyari na. Lahat tayo ay maaaring makaranas ng a piece of heaven dito sa mundo kapag naramdaman natin ang grasya ng Diyos at ang pagmamahal ng mga tao sa ating